Ipinahayag ng Amerikanong Pangulo na si Donald Trump ang kanyang huling babala sa lider ng Iran na si Khamenei sa gitna ng malalakas na protesta sa buong bansa. Huwag kang maglaro ng laro kay Pangulong Trump. Ito ang pahayag ng kagawaran ng Estado ng Estados Unidos sa wikang Farsi para siguradong tama ang pagkaintindi nyo. Samantala, sa Tehran, inamin ng mga tao sa paligid ng pinakamataas na lider na si Ayatollah Ali Khamenei na gumawa si Khamenei ng plano para sa kanyang paglikas mula sa Tehran. Sakaling hindi magtagumpay ang mga autoridad na mapigilan ang malawakang protesta sa bansa na sumiklab dahil sa biglaang paglala ng kalagayang pang-ekonomiya. Ayon sa The Times na may datos mula sa intelihensya. At iniulat din na si Khamenei ay balak tumakas papuntang Moscow dahil wala na siyang ibang mapupuntahan at wala ring tatanggap sa kanya saan man. Ayon sa intelihensya, si Ayatollah mismo ay humahanga kay Putin at naniniwala na ang kulturang Iranian ay halos kapareho ng kulturang Ruso. Kaya tatanggapin siya roon na parang sariling tao. Ang pangalan ko ay Alexi Petsi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Malaking tulong ito sa pagpapalaganap ng content sa YouTube at taos puso akong magpapasalamat sa inyo para dito. Bukod pa dyan, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Doon kami naglalathala ng mga balitang napapanahon agad-agad kapag may dumating at madalas ay mas nauuna pa itong lumabas doon kaysa dito sa YouTube. Ayon sa The Times, base sa datos ng intelihensya, gumawa ng plano si Ali Khamenei, pinakamataas na lider ng Iran, para sa paglikas. Mas angkop sabihing plano ng pagtakas sa Tehran. Kung sakaling hindi magtagumpay ang mga autoridad na mapigilan ang malawakang protesta sa bansa, na sumiklab dahil sa biglaang paglala ng kalagayang pang-ekonomiya. Sa isa sa mga naunang episode, tinalakay natin ang paksang ito. At muli ko lang ipapaalala na para maintindihan ang kalagayang pang-ekonomiya sa Iran, $1 ng Amerika ay katumbas ng 1.5 milyong Iranian real. Dapat ninyong maintindihan kung gaano kalala ang inflation doon. Noong nakaraang taon, tumaas ng 75% ang presyo ng pagkain at 50% ang gamot. At ito ang pinakahuli. Ayon sa dating empleyado ng Israeli Intelligence na si Benny Sapti, na tumakas mula sa Iran matapos ang Islamic Revolution noong 1979 balak tumakas ni Khamenei papuntang Moscow dahil wala na siyang ibang mapupuntahan. Ayon sa espiya, humahanga mismo si Ayatollah kay Pangulong Vladimir Putin ng Russia at naniniwala siyang malapit na magkahawig ang kulturang Iranian at Russian. Sa totoo lang, ang Iranian at Russian ay magkapatid na lahi na dapat magkasama sa paglakad. Dito, nagbigay ako ng sariling opinyon. Ayon sa plano, tatakas si Khamenei, 86 kasama ang 20 sa pinakamalalapit niyang tao kabilang ang mga katulong at pamilya. Kung makita niyang ang hukbo at mga puwersa ng seguridad na inatasang supilin ang mga protesta ay tumatakas, tumatangging sumunod sa mga utos ng pamunuan o lumilipat sa panig ng mga nagpoprotesta. Ayon sa isang intelihensya source, ang planong B ay para kay Khamenei at sa pinakamalalapit niyang tao, ang anak at tagapagmana niyang si Mujtaba. Maaaring magaya ang pagtakas ni Khamenei sa ebakwasyon noong Disyembre 2024. Ang kanyang kaalyado, ang napatalsik na presidente ng Syria na si Bashar Assad, na tumakas mula Damascus papuntang Moscow at ngayon, ayon sa The Times, ay naghahanda raw na magtrabaho bilang doktor sa Rubliovka. Sinasabing magaling daw siyang dentista. At ayon sa source, ang plano ng pagtakas ni Khamenei mula Tehran ay kinabibilangan ng pag-iipon ng mga ari-arian, mga property sa ibang bansa, at cash para masiguro ang ligtas na pag-alis. Si Lee ay may malawak na network ng mga ari-arian sa buong mundo, na noong 2013 ay tinatayang nagkakahalaga ng $75 bilyong. Sa tingin ko, mas malaki pa siguro ang halaga niyan ngayon. Gusto ko ring banggitin na ang pinakamalalaking protesta sa Iran, kamakailan ay nagsimula noong Disyembre 28. Mabilis iyon. Nagprotesta ang mga may-ari ng tindahan sa pangunahing pamilihan ng Tehran dahil sa inflasyon at pagtaas ng presyo. At kumalat ang kilos protesta sa iba pang lungsod at lalawigan sa buong Islamikong Republika. Ayon sa ulat ng ahensya ng balita na Human Rights Activism, umabot ang mga protesta sa mahigit 200 at 20 na mga lugar sa 26 sa 31 na mga lalawigan ng Iran.
ibig sabihin halos sa buong bansa. Batay sa datos ng pahayagang ito, hindi bababa sa 20 ang namatay at mahigit 1,000 ang naaresto sa pagsupil ng mga protesta. Inihayag na ang mga armadong tauhan ng korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon na nagbabantay sa rehimen ng mga ayatollah ay direkta nang nagpapaputok sa mga nagpoprotesta. Nauna nang sinabi ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na handa ang Amerika na suportahan ang mga nagpoprotestang Iranian kung magsisimula ng patayin sila ng mga autoridad sa kanilang bansa. Ngayon, hindi pa kumikilos si Trump. Mahalagang tandaan na mahigit 1 linggo nang nagpapatuloy ang malawakang protesta sa Iran at unti-unti na itong nagkakaroon ng katangian ng organisadong armadong paglaban. Ang kasalukuyang alon ng mga protesta, siyempre, ay hindi kasing laki ng mga kaganapan noong 2,900, 2010 kung kailan libo-libo ang bilang ng mga naaresto. Sa tindi at lawak, maihahambing ito at sa ilang lugar ay mas matindi pa kaysa sa mga protesta noong 2022. Ang malaking pagkakaiba ngayon ay aktibo nang nakikilahok ang mga tribo at angkan mula sa rural na lugar na napakahalaga. Ibig sabihin nito ay hindi lang basta marami, kundi talagang malawak ang saklaw. Ang pagkakaroon ng mga nagpoprotesta ng mga baril o armas na pumuputok. Hindi ko ito pwedeng ipakita sa YouTube, pero kung gusto ninyo, may mga video online na nagpapakita ng mga nagpoprotesta na may baril. Kasabay nito, naitala rin ang mga kilos ng maraming revolusyonaryong grupo sa Iran na naramdaman nilang posible nang maisagawa ang revolusyon. Ang mga puwersang pansiguridad, lalo na ang Basij ng Corps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon. Ito ay isang kabataang sangay na gumagamit din ng mga sandatang pangdigma, mga subtitle nilikha ni Dimatorzok. Sa kasamaang palad, ito ay nagdudulot ng pagtaas ng bilang ng mga nasasawi at ginagawang mga lokal na labanan ang mga sagupaan sa kalsada na may mga tangkang sakupin ang mga pasilidad ng rehimen. Una, tinutukoy nito ang mga base ng Basij, himpilan ng pulisya at checkpoint karamihan sa probinsya at kanayunan. Mahalagang tandaan na ang mga Basiji ay kumikilos ng may matinding kalupitan. Kasabay nito, lumalakas din ang simbolikong paglaban tulad ng pagsusunog ng mga larawan ni Ayatollah, pagsusunog ng mga placard ng mga kinatawan ng rehimen at naging regular na itong pangyayari. May mga kakaibang insidente tulad ng pagsabog na iniuugnay sa kagamitan ng KSYR, ngunit hindi pa rin malinaw kung ano ang sumabog. Pero gayunpaman, naitatala na rin ang mga pagsabog. Napaka-radikal pa rin ang slogan ng mga nagpoprotesta. Sa Buheshre, may mga panawagan na nagsasabing hindi magiging malaya ang bansa hanggat nangingibabaw ang relihiyon. At isa sa mga slogan ay ganito ang tunog, hanggat hindi na ililibing ang lahat ng mula, hindi magiging tunay na bayan ang bayang ito. Kasama sa mga protesta ang marahas na sariling hustisya. Sa isang malawak na insidente, nilinching ng mga kalahok ang miyembro ng Basij. Sabi ng mga eksperto, ang karahasan ng mga nagpoprotesta ay hindi biglaan kundi planado at sinadya. Ipinapakita nila ang kahandaang mag-escalate gamit ang mabibigat na paraan at ang mga magulong kilos ay madalas na taktikal na pinagplanuhan. Ipapaliwanag ko kung ano ang ibig sabihin nito. Muli, may isang eksena sa video kung saan ang grupo ng mga nagpoprotesta ay sinadyang nagbigay daan. Pinadaan ang hanay ng mga Basij, tapos muling nagsama-sama, inatake sila, pinabagsak at kinuha ang kanilang mga motorsiklo. Ibig sabihin, mukhang kaguluhan at nagkahiwa-hiwalay ang tao nang dumaan ang mga Basij, pero organisado ito. Mahalaga ring tandaan na karamihan sa mga nagpoprotesta ay kabataang lalaki, lalo na sa Balochistan, kung saan malinaw ang suporta ng mga lokal sa mga nag-aaklas na Iranian at ang kanilang kahandaang lumaban. Sa gitna ng tumitinding tensyon, naglabas ng matigas na pahayag ang kataas-taasang pinununo ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei, na malinaw na nagsabing walang magiging dialogo sa mga nagpoprotesta at ang mga kalahok sa kaguluhan ay dapat disiplinahin. Kapansin-pansin na sa gitna ng direktang alitan sa Iran at pagkakaroon ng malawak na network ng mga ahente sa loob ng bansa, mas lantaran ng nagpapahayag ng suporta sa mga protesta ang pamunuan ng Israel. Noong Enero 4, sinabi ni Punong Ministro ng Israel Benjamin Netanyahu sa pagpupulong ng pamahalaan na solidaryo sila sa pakikibaka ng mamamayang Iranian para sa kalayaan at katarungan.
at posibleng malapit na ang malaking pagbabago sa Iran. Dahil sa kamakailang pangyayari sa Venezuela kung saan mabilis na kumilos ang Estados Unidos laban sa rehimen ni Maduro, hindi dapat balewalain ang ganitong pahiwatig sa Tehran bilang simpleng retorika lang. Isama pa natin ang pahayag ni Trump na ngayon ay mas hayag at direkta sa pagsasabing matutuwa siya kung bumagsak ang rehimen ng mga ayatollah. Kamakailan, naglabas ang United States State Department ng larawan sa Farsi na tila nagsasabing huwag makipaglaro kay Donald Trump at malinaw na isinulat ito sa Farsi para siguradong maintindihan ninyo. At dito, maaaring ipagpalagay na pagkatapos ng Syria at Venezuela, maaaring ang Iran naman ang mapunta sa sentro ng malawakang geopolitikal na pagdagdag. Kaya patuloy nating binabantayan ang mga protesta sa bansang ito. Dito ko tatapusin. Ibahagi ang opinyon at konklusyon sa comments, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Mga kaibigan, kung naging kapaki-pakinabang ang episode na ito, suportahan ang YouTube channel na ito sa pamamagitan ng donasyon o bayad na subscription gamit ang mga ibinigay na link at detalye. Sa video description, nakalagay ang suporta sa channel ni Alexi Pichi. Piliin ang format na komportable sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.